Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back. It's the 20th episode ng I Walk, You Listen. Kitang-kita nyo naman, kasabay ng paglalakad natin ng gabi dito sa tahimik na kalsada ng lungsod. Samahan nyo ako habang nakikinig sa isa na namang kwentong talagang makakapagpataas ng presyon nyo. Ito ang lottery secret. Nanalo ako ng loto at hindi ko sinabi sa asawa kong balak akong iwan. Akalain nyo yun guys? Nakapulot ako ng isang kwento sa Reddit na sobrang lala. Napahinto talaga ako sa paglalakad nang mabasa ko to. Paano kung yung taong pinangako mong makakasama mo habang buhay, bigla mo na lang mahuhuli na lihim na palang nagnanakaw at pinaplano na ang pag-iwan sa'yo eksaktong bago ka manalo ng napakalaking halaga. Ito ang nangyari kay OP. Si OP ay isang simpleng empleyado na halos 5 taon nang kasal sa asawa niyang si Maya. Sa labas, mukha silang masayang mag-asawa pero behind closed doors, nararamdaman na ni OP na lumalamig ang pakikitungo sa kanya ng misis niya. Palaging late umuwi si Maya, sobrang protective sa telepono niya at kapag nagtatanong si OP, siya pa ang lumalabas na masama at paranoid. Hanggang sa isang gabi, habang tulog si Maya, nagring ang phone nito. Sa pag-aakalang emergency, tiningnan ito ni OP at doon na nadiskubre ni OP ang pinakamatinding red flag sa buong buhay niya. Hindi lang pala nagtataksil si Maya sa paningin ni OP, kundi dahan-dahan na ring inililipat nito ang pondo mula sa kanilang joint savings account papunta sa personal account ng bago nitong lalaki. Mas malala pa, nakakita si OP ng draft ng divorce papers at apartment lease contract na nakapangalan lang kay Maya at sa lalaki niya. Ang plano ni Maya, lilinisin niya ang natitirang ipon nila pagdating ng katapusan ng buwan. Sa kanya iiwan sa ere si OP ng walang-wala at walang kamalay-malay. Nadurog ang puso ni OP pero imbes na magwala, nagtimpi siya at nag-isip ng tamang oras para gumanti. At dito na pumasok ang ultimate plot twist ng tadhana. Kinabukasan, habang tuliro si OP sa trabaho, chinek niya ang lottery ticket na binili niya noong nakaraang araw. Gulat na gulat siya nang makitang tumugma ang lahat ng numero. Nanalo si OP ng halos 40 milyong piso. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya pero pinilit niyang magpalamig ng ulo. Alam niyang kapag kinubra niya agad ito habang kasal pa sila, pwedeng maghabol si Maya at makihati pa sa premyo habang itinatakbo ang natitirang pera nila. Kaya nagkonsulta agad si OP sa isang magaling na abogado ng palihim. Sumunod si OP sa payo ng legal counsel niya. Nanatili siyang tahimik at umakting na parang walang alam. Hinayaan niyang umusad ang mga araw hanggang sa mismong araw na nagdesisyon si Maya na makipaghiwalay at bitbitin ang lahat ng pera sa bangko. Noong inilapag ni Maya ang kontrata ng hiwalayan, sabay sabing hindi na siya masaya, hindi nagpumiglas si OP. Mabilis niyang pinirmahan ang waiver at separation agreement kung saan malinaw na nakasaad na wala na silang anumang hahabulin sa ari-arian o pera ng isa't isa mula sa araw na yun. Tuwang-tuwa si Maya dahil akala niya ay naitakbo niya ang pera ng ganun-ganun na lang kasama ang lalaki niya. Pero hindi niya alam, kinabukasan mismo pagkatapos maiproseso at maging legal ang kanilang hiwalayan, formal na kinubra ni OP ang buo niyang milyong premyo sa loto. Gamit ang pera, binayaran niya ang lahat ng utang ng pamilya niya, bumili ng sariling bahay at nag-invest sa sarili niyang negosyo. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman na lang ni Maya sa mga common friends nila ang tungkol sa instant millionaire status ng dating asawa. Nabulabog si Maya at nagwala. Pilit na bumabalik kay OP at nagbabantang magdemanda para makuha ang kalahati ng premyo. Pero dahil sa pirmadong kontrata at sa mga patunay ng panloloko at pagnanakaw niya sa joint account noon na inipon ni OP, wala siyang naitakbo sa korte kundi ang sarili niyang hiya. Sa huli, iniwan din siya ng bago niyang lalaki nang maubos ang nanakaw nilang pera. Habang si OP naman ay tahimik at masayang nag-e-enjoy sa bagong simula ng buhay niya. Sobrang satisfying ng justice para kay OP, di ba? Akala ni Maya ay nasapul niya ang jackpot sa pagnanakaw. Yun pala karma agad ang nakuha niya. So anong sa inyo sa ginawa ni OP? Hakbang ng isang matalinong tao o medyo sobra ang naging ganti niya? I-comment nyo ang opinion nyo sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-follow ang page para sa susunod nating Nightwalk story. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Hanggang sa muli.